napapansin ang unti-unting pagkalunod natin sa basura. Sa bawat araw na lumilipas, mas dumarami ang basura sa ating kapaligiran, sa mga lansangan, ilog, at maging sa dagat. Tila ba wala nang ligtas sa tambak ng basura. Ano po nakaka-apekto yung mga basura po dito sa store nyo or pwesto? Yung pagkamakalat pang isang tigas mo. Pagkamakalat pang isang opo. Yung pagka yung mga nagbubulok, talagang umaamoy sa loob na tagay ng basura. Tagay ng basura po sa likod. Dahil umaamoy ang ano niya, yun ang malakas mga apekto ng tao. Hindi ito simpleng issue. Kapag ang plastic ay napunta sa ilog, ito ay bumabara sa daloy ng tubig at nagiging sanhi ng pagbaha. Kapag naman ito ay napunta sa dagat, nilalasan nito ang mga hayop sa ilalim ng tubig at sa kalaunan, tayo rin ang naaapektuhan. Isa sa mga pangunahing sanhi nito ay kakulangan sa tamang disiplina ng pagtatapon. Marami sa atin ang patuloy na nagtatapon ng basura kung saan-saan, sa kanal, sa bakanting lote o kahit sa gitna ng kalsada. Maliit man o malaki, ang bawat piraso ng basurang ating itinatapon nang hindi wasto ay unti-unti nagpapalala sa ating problema sa polusyon. Anong mga uri ng basura ang madalas mong nakikitang naiipon sa paligid ng iyong stall o sa mga pasilyo ng palengke? Yung mga ano namin, mga paninda, tulad ng gulay, mga pinagbalatan yan, tapos mga plastic, tsaka yung mga laman loob ng isda. Bilang isang taong kumikita mula sa pag-uuri o pag-kolekta ng basura, anong mga panganib at katimpala ang pinakaharap mo sa araw-araw? Marami, lalo kauna-unahan namin, tetano, saka masardos talaga. Paano po nakaka-apekto yung mga basura po sa pamilya niyo? Kung sa basura lang, ito'y pangit sa bakuran. Kasi parang tingin sa'yo marumi. Kailangan, yung basura kailangan ilagay sa tamang kalalagyan. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na nilulunod ng plastik ang ating bayan. Araw-araw, tinatayang umaabot sa 2.7 milyong tonelada ng plastic waste ang nililikha ng Pilipinas. At malaking bahagi nito, diretsyong napupunta sa ating mga ilog, dagat at dalampasigan. Dahil dito, ang Pilipinas ay kinikilalang ikatlong pinakamalaking tagagawa ng plastic waste na napupunta sa karagatan sa buong mundo. Hindi lang kalikasan ang nasasaktan, pati ang kabuhayan, kalusugan at kinabukasan ng bawat Pilipino ang nalalason. Sa bawat plastic na tinatapon ng basta-basta, isang bahagi ng ating kinabukasan ang unti-unting nawawala. Paano po kayo nagtatapon ng basura? Yun nga, pagka may buwi-pick up lang ng truck sa barangay namin, wala nang nakukuha. Minsan, 2 beses ang buwan. Bahala ka ba tungkol sa presyo mula sa kalapit ng mga tambak ng basura?
Paano ito nakaka-apekto sa iyo kalusugan ng mga benta? Dahil malapit kami sa basurahan, mabaho. Naaamoy ng mga customer, mabaho. Tao po mula sa pag-uuri o pag-kolekta ng basura. Anong mga panganib at katimpala ang pinakaaraw sa araw-araw? Hindi mabubuo ang isang malinis at maayos na palengke kung wala ang mga garbage truck collectors. Araw-araw, sila ang nag-iikot upang kolektahin ang basura ng bawat tindero at mamimili. Mula sa balat ng gulay at prutas, plastik, karton at tirang pagkain. Sila ang nagsisigurong walang basurang naiipon na maaaring magdulot ng masamang amoy, peste at sakit. Paano nakaka-apekto ang pinaglagyan ng plastic o iba pang basura sa iyong pwesto bawat araw? Hindi, may kumukuha naman, hindi naman sa amin nakaka-apekto kasi may kumukuha araw-araw, may naglilinis dito. Tapos yung mga bitu-bituka, may kumukuha din. Nakalagay sa timba, hiwa-hiwalay siya. Kaya paano mo nakaka-apekto yung mga basura sa stall niyo or pwesto? Pagkamakalat pa ang yung pagka yung mga nabubulok talagang maamoy sa kagayang basura. Maamoy ang atin yan. Yun ang malakas mga atin yan. Epekto ng tao. Lalagyan ng plastic o iba pang basura sa iyong pwesto bawat araw. Kasi sa harap ng pwesto namin ang pangit tingnan, araw-araw ko siya nililinis, araw-araw ko winawalis. Nakakalungkot isipin na kahit saan ka tumingin, may mga paalala na bawal magtapon ng basura. Pero marami pa rin sa ating mga kababayan ang tila walang pakialam. Patuloy pa rin sa pagtatapon ng basura kung saan-saan. Makukulit, matitigas ang ulo, hindi iniintindi ang apekto, kahit sila rin naman ang unang naapektuhan. Kapag bumaha, sila rin ang lumulusong. Kapag umapaw ang estero, sila rin ang nagrereklamo, pero ayaw sumunod sa simpleng paalala. Hanggang kailan natin iisiping maliit lamang ito? Dahil sa maliit na pagkukulang, unti-unti tayong nilalamon ng sarili nating dumi. Lumalabas sa pag-aaral na ang single-use plastic pa rin ang nangungunang uri ng plastic waste na nagpaparumi sa Manila Bay. Kaya naman may matinding panawagan ang mga eksperto. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Mula umaga hanggang hapon, hindi tumitigil sa pagpapala ng mga basurang inanod sa isang bahagi ng Manila Bay sa Baseco ang mga tinaguriang river patroller. Ginagawa nila ito 6 na beses kada linggo
at base sa kanilang obserbasyon, tila hindi Lalong nauubos lumalala ang problema basura. ng Pilipinas pagdating sa plastic. Araw-araw, tinatayang nasa 2.7 milyong tonelada ng plastic waste ang nalilika sa bawat taon. Sa dami nito, humigit kumulang 20% ay nauuwi sa karagatan. Ang Pilipinas ay isa sa mga pangunahing pinagmumula ng plastic waste sa mundo. Ayon sa mga ulat, isa itong bantad hindi lang sa kalikasan, kundi pati na rin sa kalusugan at kabuhayan ng mga Pilipino. Basically naman po, wala naman kasi araw-araw may kung may madumi naman dyan, kami na rin nag-aalis ng mga kadalasan naman yung mga gulay-gulay lang, daw-daw. Anong ginagawa mo sa mga plastic na scrap at packaging ng iyong stall patapos ng bawat araw? Tinatapon namin, meron kaming mga plastic na malalaki, tapos yung mga basura namin nilalagay namin doon. Ano po sa tingin niyo ang solusyon sa polusyon sa basura? Maglagay siguro, kasi dahil public market, dapat maglagay sila ng designated na basurahan para sa mga fishbowl, mga ganon. Ano ang ginagawa mo sa mga plastic na scrap o packaging ng iyong stall sa pagtatapos ng bawat araw? May pinagtatapunan kami dito. Hiwa-hiwalay nga lang siya. May plastic, may lalagyan ng gulay. Kaya hindi naman siya umaamoy. Ganun, no? Ano po sa tingin nyo ang solusyon sa polusyon sa basura? Yun nga ang problema natin. Napakabaho nilalagay ng basura doon sa Kailangan siguro natin ng tapunan talaga. Di ba, ang basura natin dito yata, dinadala yata sa Tarlac Bay. Yung mga ganun, malalayo. Kaya kailangan natin ng imbakan ng basura. Yung mga plastic tulad ng plastic bottle, pagka naipon na, pwede natin magkakakitaan. Junk siya. Kaya i-recycle natin. Magamit din ng community natin. Gagawa tayo ng floating basurahan. Para hindi nasasayang yung mga plastic. Hindi pinagasan sa naman ng tao. Kahit sa ating mga pinata, basta mabaho yung basura at hinihina yung nakakapit sa May pag-asa pa. Kayang masolusyonan ang problema sa basura kung magsisimula tayo sa sarili nating mga tahanan. Una, segregation. Ang tamang paghihiwalay ng nabubulok, di nabubulok at recyclable. Pangalawa, paggamit ng reusable na mga bagay tulad ng eco bags, containers at bote. Iwasan natin ang paggamit ng single-use plastics gaya ng plastic straw, styrofoam at sachet.
Huwag tayong magtapon ng basura sa kalsada, kanal, ilog o dagat. Kung may nakita tayong paalala, sundin. Ang simpleng disiplina sa araw-araw ay may malaking epekto sa kinabukasan. At higit sa lahat, makialam at makiisa sa mga programa ng barangay o komunidad tungkol sa waste management. Hindi ito laban ng gobyerno lang, laban ito nating lahat. Kaya bilang bahagi ng solusyon, naglagay kami ng mga poster sa komunidad, mga paalala tungkol sa tamang pagtatapon ng basura. Simple ngunit makapangyarihang paraan para gisingin ang kamalayan ng bawat isa. Nandiyan na ang gabay, nasa atin na lang kung susundin natin ito. Ang disiplina ay nagsisimula sa kaalaman at ang kaalaman kapag isinabuhay ay kayang baguhin ang kinabukasan. Maging huwaran, maging responsable at sama-sama nating wakasan ang polusyon sa basura. Basura mo, responsibilidad mo, kalikasan natin, pangalagaan natin.